Sa pagpapatuloy ng kwento, habang ang mga divine beings ay nalilito sa kanyang mga aksyon, kinakain ni So ang lahat ng mga prutas, na humantong sa pagtaas ng kanyang mana at poison tolerance. Habang tinatalakay nila ang mga benepisyo ng heavenly aroma fruit sa kanilang mga sarili, nananatili si So ng walang katapusang pagkain sa mga prutas, dahilan para magtaka sila kung gaano karami ang kanyang kakainin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang window sa harap ni So, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang ability na poison tolerance ay tumaas sa primary insect eel grade. Gumaan ang pakiramdam na sa wakas ay nakamit niya ang kanyang nais, itinapon niya ang natitirang prutas, na aksidenteng tumama sa isa sa mga miyembro ng First Region. Paglingon kay So, mabilis nilang nakilala siya, dahilan para magtanong si So kung paano nakilala siya. Sa pagpuna na hindi ito ang mahalaga, isa sa kanila ang nagsabi na ang kanilang leader ay nais makipag-usap sa kanya, na humihiling sa kanya na samahan sila, habang ang taong natama ng prutas ay galit na galit. Iniisip ni So kung ang leader ng kanilang team ay ang nag-ambush sa kanya sa unang araw, tumalon si So pababa ng puno, pumayag na samahan sila. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang kampo sa First Region. Habang naglalakad sa lugar patungo sa kampo ng kanilang leader, napansin ni So ang bilang ng mga tao, na tila marami kumpara sa mga tao sa Second Region. Sinabi niya na ang lahat ng mga tao na naririto sa lugar ay nakatingin sa kanya, na parang hindi siya paaalisin ng buhay. Sa sandaling iyon, narating niya ang kampo ng leader, at sinabihan siya ng mga tao na pumasok sa loob. Pagpasok niya sa kampo, tinanong ng nakaupo sa loob kung siya ba si So. At sumang-ayon siya, nagtatanong si So kung sino ang taong yun. Bilang tugon, ipinakilala ng tao ang kanyang sarili bilang si Hong Dehon mula sa First Region. Nakangiting sinabi ni Hong na it is nice to meet him, habang inactivate ang destiny detection, na pagtanto na siya ay nasa primary ghostly grade. Sa pagtingin sa kanyang sandata, iniisip ni So na ito ay hindi kapanipaniwala, nalaman na ito ay isang heavenly fireblade na isang tertiary draconic grade. Sa pagtingin sa tao, iniisip ni So na ang kanilang mga nagawa sa nakaraang buhay ay may katuturan at nagtatanong kung ano ang gusto nila. Bilang tugon, mabilis na ibinaba ni Hong ang kanyang sandata at inilapit ito sa ulo ni So, habang si So ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada at nakatayong walang kahit isang bakas ng takot sa mukha. Sa pagtingin sa kanyang mga ekspresyon, si Hong ay nagulat bigla at pagkatapos ay inatros ang kanyang sandata, na nagsasabi na gusto niyang makipagtulungan si So sa kanila. Nang marinig ang kanilang kahilingan na makipagtulungan sa kanila, pinunasan ni So ang dugo sa kanyang mukha, nagtanong kung ito lang ang gusto nila. Sa pagsasabi ni So na siya ay nagpaplano na siya lamang ang unang makatapos sa silid na ito, lumingon si So at umalis, na nagsasabing hindi niya sila matutulungan sa anumang paraan. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang lumabas ng kampo, ang mga taong nakatayo sa labas ay nagsilabasan ng kanilang mga sandata, na nagpahinto kay So sa paglakad. Sa pagsasabing tila siya ay nagkakamali, ang mga tao sa First Region ay nagtitipon sa paligid ng tent, sinasabing wala siyang pagpipilian hanggat nasa kampo si So nila. Inilagay ang kanyang sandata sa balikat ni So, sinabi ni Hong na kung ayaw niyang makipagtulungan kasama nila, kailangan niyang mamatay. Bilang tugon, ngumiti si So at kinuha ang token of revenge mula sa kanyang bulsa, na sinasabi nila ang mga bagay ay nakakainis para sa kanila kung susubukan nilang patayin si So. Pagtingin sa token, nagulat si Hong, na pagtanto na ang second team leader ay darating para patayin siya kung susubukan niyang saktan si So. Iniisip ni Hong na ito ay may parehong may malakas na posisyon sa taong nangako sa kanya ng gantimpala kung matatapos muna niya at ipapadala niya ang Heavenly Fireblade na may mensahe. Sa pag-iisip na iyon, lumingon siya kay So, nagtatanong kung nakatanggap din ba siya ng mensahe, at si So ay napaisip. Naalala ni So ang pagtanggap ng Token of Revenge kasama ang isang mensahe mula sa kanyang team leader, na sinasabi sa kanya na kung siya ang unang makakatapos sa ikalimang yugto, siya ay makakakuha ng mahalagang gantimpala. Sa pagsasaalang-alang, iniisip ni So kung natanggap ni Hong ang sandata mula sa team leader ng First Region, kaya napagtanto niya na ang mga team leader ay nakikipagkompetensya din sa isa't isa. Samantala, pinipigilan ni Hong ang kanyang mga team member na patayin si So, ipinaalam sa kanila na mayroon siyang kakaibang item na haantong sa kanilang kamatayan at sa kanyang sarili. Habang sinasabi ni Hong na umatras sila, lumingon si So sa kanya,
Nagtatanong kung maaari siyang umalis. Ilang sandali, siya'y nagtataka, sinimulan ni Hong na sabihin sa kanyang mga miyembro na labanan si So hanggang sa bingit ng kamatayan sa halip na patayin siya. Sa pagsunod sa utos, lahat sila ay nagsimulang sumugod kay So habang si So ay nakangiti, na nagsasabi na hindi siya pupunta dito kung madali lamang siyang mahuhuli. Pagkasabi nito, tumayo siya mula sa kanyang kinatatayuan at nagsimulang tumakbo sa direksyon nila at binugbog sila sa halip. Sa laban, ginamit niya ang kanyang stealth technique, na nagiging invisible siya ng biglaan. Sila'y naguguluhan, nagsimula silang tumingin sa paligid, nagtataka kung saan siya nagpunta, habang ang isa sa kanila ay nagsabi na bumuo ng isang bilog upang hindi siya makatakas. Gayunpaman, bago nila ito magawa, nakaabot na si So sa likuran nila at sinimulang salakayin sila ng paisa-isa ng napakabilis, na naging dahilan upang magkalat sila sa paligid. Sa pagmamasid sa kanila, naiinis si Hong, na sinasabi sa kanila na manatili silang magkasama sa halip na magkalat. Sa pagsasabing hindi siya nawala ngunit naging invisible lamang, inutusan sila ni Hong na iwasang bigyan siya ng kahit anong espasyo, habang si So ay nakangiti, iniisip na huli na ang lahat. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang maghagis ng mga demon fruit sa lupa, na nagpalito sa mga miyembro ng team tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nakatayo sa likod ng isa sa mga kampo, naisip ni So na curious siya kung bakit ang first region at ang second region ay hindi maganda ang pakikitungo sa isa't isa sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, pagkatapos na pumunta dito, napagtanto niya na ang lahat ay dahil sa Faith Protection Agency. Sa pag-iisip na iyon, sinunog niya ang lahat ng mga kampo at nagsimulang maglakad palayo, habang ang mga demonyo ay naaakit sa halimuyak ng mga prutas at umaatake din kay Hong at sa kanyang mga tao. Sa pag-iisip tungkol sa pagkawasak ng lahat sa nakaraan, si So ay nakaramdam ng pagkabalisa, na napagtanto na ang lahat ng ito ay para lamang sa isang gantimpala. Isinasaalang-alang na hindi niya maaaring hayaang maulit ang kanyang nakaraan dahil lamang sa isang gantimpala, iniisip ni So kung ano ang gagawin. Pagbalik sa kanyang sariling kampong area, inilabas niya ang mga prutas na nakolekta niya mula sa malalim na kagubatan at tinawag ang kanyang mga group member. Ipinaalam niya sa kanilang lahat ang tungkol sa intensyon ng mga tao sa first region na tambangan sila, na ikinagulat nilang lahat. Isinasaad na mayroon siyang imumungkahi para sa kanilang lahat, ipinakita sa kanila ni So ang heavenly aroma fruit, na sinasabi na magagamit nila ito upang tapusin ang silid sa next na level of difficulty sa silid. Sa pagsasabing ito ay libre, hinimok ni So ang lahat na umalis sa lugar na ito bago dumating ang mga tao sa first region. Isinasaad na marami siyang prutas, inutusan sila ni So na ipaalam sa iba pa na kasalukuyang hindi naroroon, dahilan upang ipahayag ng lahat ang kanilang pasasalamat sa kanyang tulong. Sa sandaling iyon, lumapit si Sua sa kanya, nagtatanong kung tatapusin din ba niya ito sa isang next na level of difficulty ang silid. Bilang tugon, sinabi ni So na wala ito sa kanyang plano. Habang iniisip ni So na hindi si Sua ang tipo ng tao na maglalagay sa kanyang kakampi sa panganib dahil sa ibang mga tao. Sa pagsasabing hindi siya miyembro ng kanilang grupo, sinabihan siya ni So na kunin na ang lahat at umalis sa lugar, at lumakad siya palayo. Nang marinig iyon, tumayo lang si Sua, pinapanood siyang umalis nang walang sinasabi. Makalipas ang ilang oras, bumalik si So sa loob ng halamanan habang nagtatago gamit ang stealth technique. Habang naglalakad sa loob ng halamanan, naalala niya na sa huling pagkakataon na nakaharap niya ang halimaw, bigla itong lumitaw nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, itinuturing niya itong kakaiba, iniisip na ang mga halimaw ay karaniwang lumilitaw sa kung saan-saan, lalo na sa Demon Realm. Iniisip na ang mga nilalang sa Demon Realm ay tiyak na magkakaroon ng mga tirahan tulad ng mga pugad ng Yeti, iniisip ni So na kung saan nanggaling ang bakulaw. Matapos maglakad ng kaunting distansya, nakita niya ang lihim na daanan sa pagitan ng dalawang puno. Habang sinusubukan niyang makapasok sa makitid na daanan, iniisip niya kung paano nakayanan ng dambuhalang halimaw ang pumasok dito. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya sa loob, napagtanto niya na ito ay mas malaki sa loob kaysa sa inaasahan niya. Gamit ang kanyang teknik na flame manipulation, nagliwanag ang kanyang daanan at nagsimulang maglakad sa unahan, biglang may nadatnan siyang kakaibang eksena na ikinagulat niya. Sa harap niya ay may isang magandang hardin na may namumulaklak na puno na hitik sa dami ng mga prutas, na kahit ang mga divine beings ay namangha.
Isinasaalang-alang na maaaring may mga halimaw sa loob, sinabihan ng Divine Being si So na mag-ingat, ngunit tumugon siya na ginagamit lamang ito ng mga halimaw bilang daanan at hindi sa pakikipaglaban ang lugar. Pagtingin sa paligid, ngumiti si So, iniisip na ang lugar na ito ang pinakamapanganib sa buong Demon Realm. Pagdating sa isa pang malalim na tirahan, iniisip niya kung ang mga halimaw ay nasa dulo nito. Gayunpaman, sa halip na pumasok sa tirahan, nagsimula siyang umakyat sa mga puno, kumuha ng Fruit of All Scents, na humantong sa kanya upang matupad ang mga kondisyon sa pagtapos sa silid sa mataas na level of difficulty. Sa pag-aakalang kailangan lang niyang makaalis sa lugar nang hindi nakikita, tumalon si So pababa ng puno nang biglang may sumabog sa di-kalayuan, na ikinalito niya. Habang lumilinaw ang hamog ng usok, ang mga miyembro ng First Region ay pumasok sa lugar, na pinamumunuan ni Hong, na nagsasaad na nahanap nila ang lugar na ito dahil kay So. Nagulat na makita sila, tinanong ni So kung sinusundan siya nila, at sumang-ayon sila, at sinabing nakita nila si So patungo sa Second Region. Biglang napansin ni So si Gyul na kasama nila sa isang estado ng kawalan ng malay at siya ay nagulat, at naihulog lahat ni So ang mga prutas ng Fruit of All Scents. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung gusto nyo pang makakita ng ganitong mga recap, bisitahin lamang ang ating channel. At huwag na rin kalimutan ang mag-subscribe at mag-like at mag-iwan ng iyong komento. Hanggang sa susunod na video natin guys. God bless us always.